Alright, so andito tayo sa Bagsik Rice Mill. Dito po yan sa Calapan, dito sa Oriental Mindoro. At ito po yung talagang purpose natin kung bakit andito tayo sa Mindoro. At itutour tayo ni Sir Guido Bagsik dito sa rice mill at pati na rin doon sa farm, sa mga rice farms nila na super luwang, na talagang gumagamit sila ng mga makabagong pamamaraan, gumagamit ng mga farm equipments and machineries at iba-iba pang techniques. Ang maganda sa kanila, hindi lang basta rice mill. Talagang tinututukan din ni Sir Guido yung rice farming. Dito natin makikita na productive naman ang rice farming dito sa Pilipinas. Basta sundan lang natin yung kanyang mga pamamaraan. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Sige. Ito po yung ito po yung napakahabang table, sir. Ay, kailangan na magtanggal ng ano. Yun ang una kong tinignan eh. Nung kami ay 18 at saka siya ay 15 to 16. Ito, sir? Yan na. 4 days before ikasal, ay saka pa siya magsi-16. Wala daw silang wedding ring yan kasi mahirap daw buhay sa 16 ka lang, ma'am? Yes. 4 Ikaw, days. sir, 4 days. Ako naman ay 18. 18. 4 days pa bago siya mag-16. Batang-batang pinitas. Oh, ay ngayon hindi po pwede, hindi ka papayagan kasi may batas na hindi mo pwedeng makasal pag Yes. less than 25. Yes. Sige. Tayo muna i-lunch muna. Ito, sir, yung sinasabi yung napakahabang table. Yan na. At napakabigat. Ito yun. Kasi kaya mabigat dahil sa Nara. Dalawang table. Yes. Nara ito, sir? Nara. Pero kaganda naman ng pagkaukit nito. May mga point na pagka ang ay makaluma masyado. Oh. Inihanap namin sa YouTube. Tapos pinagaya. Bago pinagaya. Kaya iba ang silya niya at iba ang Ganda. kondo sa di napansin niyo yung aming kondo sa pinaka-set. Yun sa YouTube namin kinuha. Sige. Kain tayo. Ganda rin ang upuan. Pinagawa niyo rin ito, sir. Iyan. Kami din nagpagawa nito. Ang galing ng gumagawa, sir. Ang galing niya. Parang nakita namin siya yung nagganito. Inusap namin. Anong puno po ito? Nara din to? Nara talaga ito. Talaga? Oo. Ang ganda. Ito na. Ganda na. Elegant. Ang galing ng gumagawa. Sabi ko dapat nagsalabat ka. Kasi yan ang magkalaban. Salabat, ay ibig sabihin yung salabat at saka yan ay magkakumbahin. Mainit pa, mama. Kaya ako tinawag kayo kasi mainit pa. Ito ba yung dinorado? Yan ang dinorado na sinasabi. Ito ang dinura. Hindi yan yung malagkit, kundi dinorado. Elali ka na. Yan. Ay, sir. Busukan mo na ikaw. Sir. Sarap. Subukan ko muna ang gitna din. Wow! Wow! Ganda daw. Mga butter. Oo nga. Saka ang lalaki ng budil. Ang lalaki ng butil. Pwede natin tingnan dito. Pinapalo nila. Mainit pa. Ito ba yung sticker?
Space Tiki. Yan. Ang pangalan niya ay Crystal. Pagka tinahi siya, dalawa ang tahig. Para hindi makopya, ang tahi dalawa. Para hindi makopya, dalawa ang tahi. Pero, dinidiskartehan dito ng piyadadaan. Kilala ito. Laki nito ay pasimula doon. Yun. Hanggang doon sa dulo ko yun. Third class ganito pala. Ate, medyo ano pa? Pinawak. Pinawak ba yan? May kulay pa konti. Iba-iba na. Second pa. Parang third pa sa ito. Ay, ito. Baliser na ito, baliser. Hindi pa rin kasing ganda. Bago dadaan sa rotary, naka-whole grain dadaan dito. Hindi namin piyadaan ng whole grain, tataas sa recovery. Ariman ni last pass, pero dalawang sorter ito, isa yun, saka yun. Okay. Ito na ang pin strata. Dadaan. Tingin na. Yan, ito na. Tingnan mo, Ilang mabango. percent po na, ilang percent na whole grain po ito, sir? Tingnan natin. Almost ito yung mga 95%. 95. Kasi hindi pa iwasan na may itong 1.8 pinlit. Ito yung 1.8. Yan ang 1.8. Yan. Nasaan kaya ang 1? Ito yung reject. 1 up. Parang itong 1/4. Yan. Ito yung 1/4. Yan. Ang galing, no? Hiwa-hiwalay. Ay, wala. Kaya sir, lumilinis yan. Ano to, sir? Yan ang naaalis ng color sorter. Yung dumi niya, ito ang napunta dyan. Pang-aso naman. Pang-aso. Yan. Yung ititimpla nilang gagawing dog Yes. food. Yung mga itik na siho, nilalaga, nilalagay yung starter, napakain. Yan. Pero naman ang talagang yan, tukulikot para yan maganda pa nito Jelly. Hinihiwalay niya talaga isa-isa. Sinisiper talaga. Sir, may binabalik doon. Pwede pa. Pwede pa ibalik na. Maganda pa nga kasi napasama ng sa pag-separate. Di sayang. Kunti na lang ko at maganda na rin. Lilinisin niya ulit. Hindi sinabi. Babalik na ulit yan ang proseso. Sarili namin diskarte ito para hindi sayang. Si Ma'am Kay naman, ano po reaction niyo nung sinabi ni Sir na tulungan niyo siya para mag-umpisa ng negosyo? Ganun nga. Dahil ang aking mga anak ay maliliit pa. Parang yun ay may binata na pala kaming mga anak. Doon ako nagpamula kay JR, bagong anak yun. Parang siya ay isang buwan ko lang na anak sabi nito pumunta na ako sa Kalagot. Intindihin ko yung mga bilhin niyang palay.
Ang hirap. Ang hirap talaga dahil nang umuulan ko minsan, ito'y nabiyahe. Tapos naiiwanan ako sa bayan. Nilalakad ko yung kanto hanggang doon sa amin. Pag ako'y naiiwanan nito. Sa katipiran nito. Sa katipiran nito. Ala, maglakad ka na lang. Sa bagay, kaya naman. Ay di ganun nga nangyayari. Ay okay lang. Nakakaraos. Ano, inumpisahan nyo, paano yan? Tapos paano umunlad? Ang karanasan niya bilang bago sa negosyo, pinaubaya ko sa kanya. Yung lahat na naging karanasan niya, naging aral sa amin. Kaya siguro nagtagumpay yung aming tinang business. Nakita ko, kinumpute ko kung bakit gano'n lang kaliit na hindi pa naging 1 peso ang kinita sa 18,000 kung 1 peso ay 18,000 kundi 10,000. Kinausap ko siya kanya ilang beses binibilad ang palay. Sabi niya isa't kalahati. Hindi pwede isa't kalahati 2 araw na. Magkano ang bayad mo sa bilad? 2 piso. Hindi pa rin daw maabot. Kuwintahin mo ka ako sa 5 piso. Hindi pa rin maabot. Kuwintahin mo sa 10 piso. Hindi pa rin maabot. Sabi ko, yaan mo na. Titigil ka ako ng sa supervise sa bukid, pagmamaneho, sasamahan kita. Nung ko nakita na pagka may dumating na palay, ipinabilad ko kay Eli, for example, nilista ko kung yun ay 100 na dinorado, 300 na ordinary, para masubaybayan ko. Sabi ko, alsin natin ang kalahati, tayo bilad nyo yung kalahati, 200. Para 1 p.m. may natutuyo kayo, may 200 na ibibilad natin kinabukasan. In short, hindi lahat sabay-sabay yung 400 na ikakaldaw para maluwag sila. Pero magkwentahan sila, sabi niya, mali daw ang kwenta ni Kayang. Sabi ko, bakit? Ito daw ang bilang na kanyang binilad. Sabi ko, sa isip ko na lang, kaya pala ako malaki ang gastos niya. Kasi 400 ang binilad, ang sisingilin ay 668. May 268 na over. Kasi, nung takalin yung palay, almost sa 3/4, dadami yung palay. Kasi nawala yung tigi isang balde o 1/4 bawat sako. Kaya ang dami niyang binabayadan. Nagkaroon kami ng idea na ito pala ang dahilan kaya hindi kumikita kami sa mga nagnegosyo. Later on, nakita namin na surba namin ang pagdadry ng palay. Sa paggiling naman, nakita namin yung mga pinlead, yung kalaki pala ang kinikita. Pero ang kanya na papunta sa kanya 50,000. Yung 250,000 yung nawawala. Ganun pala dapat niya ako kinakailangan nating alamin kung ilang kilo sa isang sakong bigas ang nagiging darak. Kaya nalaman ko pagka ang ating kon ay luwag, 7 kilos na darak. Pagka naman hapit, 8 kilos na darak. Ang broken naman noon, open lid, ay nabebenta rin. Kaya sa ating computation, more than 300 o 450 na napapagbintahan pala sa mga ways ng gilingan. Kasama na doon ang D3 na pakain sa kabayo o pakain sa mga siho. Kaya mapagsama-sama, tamang presyo ng bilad, tamang pagtanggap namin ng mga pinlid at saka mga darak, plus siya na mahala na pag-dispose ng bigas, kumikita na kami noon. Tsaka nag-aarindo ka. Nag-aarindo din. Sabay ng kanyang pagkatuto, nag-aarindo na ako ng talawak na ako ng Palayan. sakahan. Nakakasigurado sir, talagang 25 kilos yan. Talagang dumaan sa panang weighing machine. Timpang talaga. Ano naman ang finished product ng darak.
mga feed mill. Dati ang kamada niyan, sakit sa taas. Palay po ito, sir. Palay yan. Na-dry na yan. Yan, dry na. For milling na yan. Yan isakad ng dati stase. Grabe. Ito naman ang aking pangkamada. Ito yung dating bilad na kaya medyo may klebe. Ngayon kinakailangan magkaroon ng bodega. Yan. Kaya pala mainit galing kanluran ang kuhan. Paharap doon. Opo. Dito iba-iba na. May bumibili rin ng darak, sir. 320 ang bili sa amin ng balat ng palay. 320. 320 centavos. Yung balat. Yung balat. Hindi pa darak yun. Hindi pa darak Ito yun. yung shell niya. Yes. Oh? Kaya mas maganda ngayon kung hindi ba kami kumita sa palay, Kikita ka sa sa balat na lang. Kasi pag maganda ang palay, 15 kilos. Pag mahina ang palay, 20 kilos. Times 3 pesos. Maganda-ganda na. 60 pesos. Enough na yun. Tama na yun. Basta ito siya nagdadrive. Sipag ng anak ko yan. Grabe. Sir. Ikaw pa rin nagdodrive, sir? Ang pangalan niya ay 3K. May paani ka? Bukas. Sir, yung itong sinandry, hindi na dadaan doon sa machine na drying. Hindi na, sir. Okay. Kaya kalay 4 na beses yata dito Dito. bago ma-dry. Parang 8 pesos, di ay 3 pesos sa milk conveyor. Yun. Mhm. Pero alin ang mas maganda, ang drying niya, yung machine o yung mas sandry? safe ang dry sa machine. Dito kasi ay parang Hindi mo makontrol. hindi makontrol. Kasi dito maaring more than 40, maaring 12, 13 o maaring 15. Doon man ay talagang uniform na 14 talaga ang Lahat. MC. Pagkapang stock ginagawa pa naming 13.5. Pero pagka may chiller na, gagawin namin 14. In case na tataas ang moisture, magiging 15 pa, anda rin namin chiller para bumalik uli ang 14 ng MC. Para ma-maintain at hindi siya mag-yellowish. Hindi ko na kaya yung gayon. Pero nung araw, sir, ginagawa mo rin yan? Ginagawa ko rin yan. Hindi ako nagdadrive, kaya kong talonin yan. Oh? Ang taas, kasi yung aking diadalagay ang kalaki. Pampasahirohan, adi ang karga niya sa bubong 3. Ngayon iniisip ko, paano kung ako nakakaya yun? Almost 1 story 8. Kasi 3 meter lang man isang story 8. Pagpalagasan nut for hire isa. Sa sidings isa. Isa doon. Oo, 3 story. Ano nga? Paano kung ako nakagagawa yun? Yun, doon na ibabagsak na. Yun. Umakyat ang kanya. Yun na siya, sabi ko may tiklap. Sir, sabi mo kanina yung IPA nabebenta ng 300 per... 320 per kilo. 320? 3 pesos at 20 centavos. 3 pesos and Yan. per kilo. Per kilo. Yung darak, sir, yung Ang nag-separate na sarap dun ay sa hindi ko totally alam kung 15. Parang 15 yata. 50 cents. 1.5. 15 15 pesos pesos per kilo. Mahal din. For every 1 kaban of palay, 50 kilos, meron siyang 7 kilos Wow. na pandarak. Pero pagka medyo hapit, 7.5 to 8. Kailan ito imimil? Basta may order, Mil tuloy-tuloy yan. Kaya hindi tataas ang kamada niya kasi tuloy-tuloy ang giling. At ang sabi pa sa balita,
ay by June, bababa daw ang presyo ng bigas. Siguro yun, dahil ang importation ulit. Yan. Kaya, So dapat ma-dispose mo kaya na dapat to bago ma-dispose. mag-June. yes. Otherwise, malulugi na naman. Yun. Alalait, baka ang liig. Tutibay na lang. Salit na aakyat, masakit sa binti. May malapad ng ganyan tabla. Ilalagay dito, aakyat, ihagis. Nandito na sila para saluhin na nando yun. Sinalo. Malaking alwan nga ng tao. Saan po galing itong Tigkan. Palay na to? Barangay Tigkan. Hindi na-consolidate din yan, sir, sa iba-ibang farmer. O isang farm lang yan. Merong isang farmer, merong iba't ibang farmer. Pero pangkaraniwan yan, isang farmer lang yan. Isang farmer lang to. Siguro ito yung mga 400 siguro. Roel, ilan ang laman? Ilan ang laman? Oo. 405, sir. Tama yung aking hula. Isang farmer lang. Galing sa isang farmer o ano? Galing sa farmer lang. Galing sa isang farmer. Partida ang tawag doon. Talagang gold na gold. 18K. Sir, yung nung na-discover nyo na ito pala yung dahilan kung bakit hindi kumikita yung negosyo. Nung nalaman nyo na yun, sir, gaano katagal yung travel ninyo bago nyo maramdaman na nagbabago na yung buhay ninyo? Beginning 1990 or 1991, umaangat siya bahagya. Kasi tayo nagtatayo ng 1995 ng bahay, bunga na yun ang pagsisikap, pamagitan ng kanyang pakikipagtulungan, sa pamagitan ng aking pagsasaka, sa pamagitan ng aking pagmamaneho. Pero nung mga bagay na yun, siguro very friendly kami, palakaibigan, madami nahingi ng tulong, talagang binibigyan namin sila ng kalayaan na, for example, may hiram at bibili ng posisyon o sa mga inputs. Minsan hindi na kami nababayadan. Kaya nung mga 1993, kaya kami naalis sa barangay San Nicolas, Bayan ng Nawan. Dinaanan kami ng kalamidad. Akala namin back to zero talaga kami. Akala namin talaga yun na lang aming kapalaran. Siguro yung kabataan namin pareho, yung dedication namin talaga at sa tulong ng Panginoong Diyos. Yung pagsisikap namin ay lalo nag-ibayo. Binalikan namin yung mga nasira namin lupa, yung mga nabanlika na hindi malusok ng mga kalabaw. Nakita natin, piyakaramdaman namin yung aming kapitbahay, kung anong ginawa nila ay aming ginaya. Ibinalik ko yung sigla nung kami ay medyo makarecover na. Sa patuloy namin pagsisikap, dumating man uli ang kalamidad, lindol na naman. Yung aming nakakamadang palay, halos nagsama-sama. Pipilitin namin talaga maibalik sa dati, pero after shock man doon, takbuhan na naman kami palabas. Kung yun ay mga 30,000, ilalabas mo yung palay para magkaroon ng espasyo, para maikamada mo uli ng balik sa dati. Naayos yun hanggang sa katulad ng pangyayari, nagsikap, dire-diretso uli. Bago kami bumili ng nagbili ng hulugang lupa, ng aming target ay magkaroon kami ng sariling gilingan. Sa hindi sinasadyang pagkangyayari, bumaha ng 2005, parang ipinos ng kapalaran na kami magsarili na. Sa pagpupus ng kapalaran na kami magsarili, doon namin naramdaman talaga yung aming karanasan na nangyari sa amin, naging aral para
may taguyod namin na maganda yung aming negosyo. Siguro doon sa nakikita ng aming mga miller, nakikita sa ibang gilingan, kaiba yung pagpapatakbo namin ng negosyo. Kasi kung merong, for example, na Rodelin de Guzman, kung ano ang kanyang produkto, kailanman hindi namin binabawasan ni kaunti ang kanyang produkto. Isinusulit namin ang kaya malinaw na nagustuhan naman nila hanggang sa halos wala na paglagyan ng aming bodega, wala na kaming espasyo para sa aming bilaran dahil sa puro kanila na. At tinangkilik naman yung aming rice mill ng mga wholesaler, mga miller. Ito, sir, ang aming unang rice mill. Ito lang, hanggang doon sa may beam na yun. Bago second building yun, bago ito third. Pinagdugtong-dugtong na. Isinagad na sa lote. Sinagad na. Yan. Kung hindi ginigiling, punong-puno na ito. Napupuno to, sir. Yan. Ito, sir, ang darak. Ito yung darak. Yan. Maganda ang aming darak, uniform. Ito, sir, ang aming darak. Napakaganda, walang pulpos. Wala talaga kami siya, talaga yung puro. Hindi ka doon ng iba, nagbobomba. Thank you, Tal. Sir, dito. Dito, sir. Sir. Ah. Kaya malakas sir yan, di mo, ang lakas. Ano yan? Siniseparate ang bigas at nakabalat. Oh, ito yung nagsaseparate. Yes, yan. Kailan makita natin? Ang lakas. Yan, okay na. Ito sir, na 3 million. Yan. Ibig sabihin, hindi kaya nun. Okay. Stop dito. Sir, dito mo kayo. Hindi mo na yung sasama to. Yan. Madam, automatic. Basta na puro 10 kilos. Automatic weighing machine. Para nagbibigay. Ayun, nagsusukan. Nagsusukan. Ayun o. Supply. Para hindi pa rin sa supply na. Ano kung pala yung dinurado? Pag palay pa siya. Ang dinurado ho, pagka sa UP Los Baños ay may isang klase. May 218, may 841, may 240, may Barako, may sinasabi ng Jasmine, mayroong pang Binakla, mayroong pang madaming klase. Lahat pala. Dami. Ang ginagawa na lang nun, ever na iba't ibang variety, pinag-mimix na yun para parehas na rin. Kasi ang Barako, Videodoro Gate. Ang Binakla parang whole grain. Ang 841 traditional na seed. Ang inbred naman ay almost yun ay ordinary. SLA, Alongpit 937, 534, 96, SL19, SL7, SL9, SL39, bago yung mga hybrid, mga 480, or mga sabihin natin 160, to 16, to napakadami po rin ng variety. Bago nakalagay dati ng old name, may sinaduming. Kalibasin na i-print na yung takaw na sinaduming, kahit pa siya long paint, kahit pa siya SL, kahit pa yan ay
sinunduin pa rin kasi naka-imprint na. Kasi ako'y nakakuha na, nakakuha na doon sa gawa na sako na talaga itong iyong brand name ng iyong produkto. Mula po dun sa pagkasalang ng palay, ilang minuto bago makarating dito? Siguro mga kalahating oras. Kalahating oras lang. Kasi ang hasir niya ay 5. Bago kita na yung dalawa din yung kanyang nagpipili na malat. Bago dalawa din yung kanyang separator. Palay at saka padi at saka bigas. 3 ang kanyang whitener. Bago ang kanyang balisher, 2. Kaya mabilis din. Sir, yung nung nag-umpisa kayong magtayo ng rice mill ninyo, gaano kaliit yun? Nakita nyo ba na darating kayo sa ganitong kalaki? Hindi namin kailanman inisip na mararating namin ang aming kinatatay niya. Ang inisip namin, nandyan yan, pagbutihin namin. Talagang ang Panginoon ay walang hanggan na ng pagpapala sa tao nagsisikap. Kasi para itinuturo niya talagang ganito ang gawin ninyo. Lalapit sa inyong mga tao. Ako naman ay bilang siya na namamahala doon siya matuto. Supervision na lang sa akin. Nagtagumpay naman. Sumalodo sila. Sabi nila, kakaiba kayo. Kayo ang nagpaunlad sa amin. Katulad na sabi ko nga dati, yung mga tinulungan namin, walang hanggan doon ang pasasalamat nila. Nakita ko na kami umaangat, kasama sila. Hindi kami umaangat, kami lang, kundi pati aming mga pamilya. Talagang nakikita ko na ang ngiti nila, hindi man sila nagsasalita, nandoon ang pasasalamat. At kami namigyan din sa kanila. Kayo po, Ma'am Kay, kamusta po yung time na yun na papalaki na napalaki yung negosyo? Paano nyo inano yun? Paano nyo minanage yun? Parang nagdiri-diretso siya eh. Hindi ko na malam may order ng bigas. Halos kami ay 36 hours gumigiling sa lakas ng bigas nun. Dati nun kami naglalabas araw-araw halos ng 5 hanggang 7 10-wheeler na bigas. Ngayon ay hindi masyadong madami. Nakakapaglabas pero hindi katulad noon. Kaya sana'y bumalik uli yung mga panahong iyon. Kahit hirap, kahit pagod, masaya. Para sa akin, pilit na ipinadarama ng Panginoon na ang isang bagay ay hindi lahat pahagi natin makukuha. Pinadadama sa atin para lalo tayong tumibay na may mga pangyayari na pagdadaanan natin na lalo magpapatibay sa atin para marating natin ating tagumpay. For example, nung bumaba ang batas na RTL, Rice Tarification Law, para sa akin, para sa lahat, sabi nila, mali daw ang proseso ng gobyerno. Pero wala tayong magagawa. Kasi dapat daw sinimulan na yung inputs. Sa taas ng inputs, katulad ng computation nila na 12.50 ang nagagastos bawat kilo. O magiging presyo ay 14 o 15. Wala na halos kami nga abutin. Kung computation na nasa taas natin, ang laging aanihin ng isang hektarya ay 100 kaban o 5,000 kilos. Kailanman ay hindi mangyayari na pare-pareho ang pag-aani. Sabihin natin pare-pareho na 5,000 kilos. Karamihan sa magsasaka, ang mga landowner ay hindi nagbubukid na katulad ko. Magsasalupa tayo ng 15 kaban. Kaya siya sabi nilang yung 100 kaban ay 85 kaban na lang.
may kasama tayo sa bukid na magbibigay tayo ng 10 kaban. Meron silang hunos na kaparte na sila nag-ani nung wala pang transplante ng harvester. Ikapito. Kung may 70 kabang palay, ang kanila 10, ang amin 60. Ano sasabihin nila kami kumikita kung ang gagastusin namin ay gano'n? Kasi ang tiyatawag na kasama, pasimula ng land preparation, sila tumutulong sa amin ang makinarya. Kaya magbabayad pa kami sa tubig ng mga panahon hindi si Duterte ang presidente. Kaya kung maaari sana ang mga nasa taas ay mayroong consultation sa mga agriculture katulad ng DA, MAO, Municipal Agriculture Office, para malaman kung ano ang katulad ng Farmers Association, kung ano ang boses ng tao, kung ano talaga nangyayari. Kaya kung maaari sana ang ating gobyerno ay tingnan ang gulo. Sana may tuloy-tuloy na nanunungkulan sa gobyerno ay may malasakit sa hanap buhay at mga mayan ng mga Pilipino. Kasi ang mga magsasaka, sa tingin ko, ako'y magsasaka rin kung hindi man ako totally humihipo na bukid. Eh sa ulan at arawin, nandun sila, hindi nila alintana na sila lamigin, mainitan, makapagpakain lang ng sambayan ng Pilipino. Kaya sana ay kami na nagsasakay kanilang pilit unawain at balansihin nung kumita kami ng kaunti at makapagpaaral ang katulad ng pangarap ng sino man na meron kaming isang anak na abogado, doktor, engineero na katulad nila na nasa politika. Sana ay maging pangarap nila na lahat ng kanilang kababayan ay marating ang mga nabot nila. Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.